Sa mga pangunahing balita naman, sa labas ng bansa, 24 na tao ang namatay sa magkakasunod na pagpapasabog sa Iraq at US President Barack Obama nanawagan naman sa mga Amerikano na maging kalmado kasunod ito ng pagpapawalang visa kay George Zimmerman na akusado sa pamamaril at pagpaslang sa isang black teenager. Ito ang mga balita ni Edwin Eusebio. May 24 na tao pa ang napatay na naman sa Iraq. Bunso dito ng sunod-sunod na bombing sa mga lalawigan na kinaroroonan ng nakararaming mga Shiite Muslims. Ang karamihan ay bahagi ng patuloy na pag-atake ng mga militante. Nagbunga na ito ng mga takot at mas malawak na alitan sa pagitan ng mga ethnic Kurds, Shiites at Sunni Muslims. Wala pang napagkakasunduan ng naturang mga grupo hinggil sa kanilang pagsasalo sa kapangyarihan. Kabilang sa mga naganap na pagsabog ang ginawa ng isang suicide bomber na nakadamay ng 4 na tao sa Shiite Mosque sa bayan ng Muzayab. 3 mga bomba naman ang sunod-sunod na sumabog malapit sa headquarters ng Shiite Political Party sa bus ng Baghdad kung saan 8 ang napatay. Samantalang car bombs naman ang pinasabog sa palengke ng Naziriya at Kerbala na nakapatay rin ng mga inosenteng mga sibilyan. Nanawagan ngayon si US President Barack Obama sa mga Amerikano na maging kalmado. Kasunod dito ng pagkakaamswelto kay George Zimmerman sa pamamaril at pagpatay sa isang hindi armadong black teenager na si Trayvon Martin. Una rito, libo-libo mga demonstrador ang naglunsad ng rally para kundinahin ang anilay isang racial discrimination. Si Zimmerman ay nabswelto ng Florida jury. Gayunman ay nahaharap pa rin siya sa galit ng publiko at posibleng civil suit na ihahain ng mga civilian rights activists. Nagbanta rin ng mga ito sa paglulunsad ng mga sunod-sunod na mga kilos protesta. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.